sabi ko nga po sa inyo, since pinag-uusapan natin yung mga kasalukuyang issue, hindi naman din natin pwedeng kalimutan yung mga nagagawa ng ating administrasyon, mga kababayan, ng gobyerno ni PBBM. So ngayon, sabi po dito mga kababayan, yung 20 pesos na bigas magpapatuloy pa rin yung pangarap ni PBBM na nasa katuparan na. Ano po, so ngayon sabi po dito, aayon sa peak harvest season, ang implementasyon, ipinapantay ang rollout sa panahon ng masaganang ani sa mga lalawigan na nagtatanim po ng palay. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw, bagong Pilipinas, 20 pesos benting bigas sa buong Metro Manila. Target ng kumpleto ang expansion sa Marso 2026. Inaasahang matatapos ang full-scale expansion bago matapos po ang Marso 2026 mga kababayan. Sabi pa dito, pinalawak na benepisyo mula po sa probinsya hanggang NCR. Matapos ang matagumpay na implementasyon sa labas ng Metro Manila, mas pinapalawak pa ang saklaw daw po ng 20 pesos na bigas or pagbibenta ng 20 pesos na bigas. Hindi naman po kasi basta-basta na pag pinangarap mo na magkakaroon ng 20 pesos na bigas, paggising mo bukas, meron na. Yan po talaga ay tinrabaho ng mahabang panahon ng Marcos administration mga kababayan, kaya naisa katuparan. So ngayon sabi pa dito, suporta sa mga consumer sa Metro Manila, tiniyak ng pamahalaan na direktang mapapakinabangan ng mga residente ang programa na 20 pesos na bigas ng Marcos administration. Sabi pa dito, ginhawa sa gastusin ng pamilyang Pilipino. Makakatulong ang 20 pesos na bigas per kilo upang maibsan ang kagustuhan ng mga pamilya sa pang-araw-araw mga kababayan, or gastusin pala ang gastusin ng mga pamilya sa pang-araw-araw. Sabi pa dito, basahin pa natin, food security pinagtitibay sa ilalim ng bagong Pilipinas. Pinapalakas ng administrasyon ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng mas murang supply ng bigas. Tapos sasabihin lang ni Sara Duterte, matindi na raw ngayon mga kababayan ng food security dahil marami na daw po nagugutom. Ayan nga, tinututukan ng Marcos administration. Kita nyo, maninira na nga lang, sablay pa. Di po ba mga kababayan? Sabi pa dito, abot kayang bigas ilalapit sa mamamayan. Layunin ng programa na mailapit ang murang bigas lalo na sa mga vulnerable sector mga kababayan. Tuloy pa natin. 5 benting bigas outlets kada LGU. Target ng DA na magtayo ng hindi bababa sa 5 20 pesos benting bigas outlet sa bawat lungsod at munisipalidad sa Metro Manila mga kababayan, para yung mga kababayan Pilipino po natin maka-avail ng murang bigas. Ano po sabi pa dito, DA at MMDA nagpulong para sa mas mabilis na implementasyon daw po ng 20 pesos na bigas. Nakipag-ugnayan ng DA sa MMDA at mga LGU upang mapabilis o pabilisin at pag-isahin ang pagpapatupad ng programa po mga kababayan na 20 pesos na bigas. Sabi pa dito, bagong Pilipinas, 20 bigas sa buong Metro Manila, 20 kilong bigas or 20 per kilo ng bigas, papalawakin daw po sa Metro Manila matapos ang matagumpay na roll out sa mga probinsya. Plano ng Department of Agriculture na dalhin ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa buong Metro Manila mga kababayan. So ibig sabihin, mapapakinabangan din yan ng mga kababayan po natin dyan po sa Metro Manila. Ano po, at yun yung ginagawang paraan ng ating gobyerno mga kababayan ng Marcos administration para matugunan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin at maka-avail naman sila ng murang bigas mga kababayan. So ngayon, bukod pa po dyan, mga kababayan, tinututukan din po ng ating mahal na presidente yung pabahay para po sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, sabi po dito, 423,000 new beginnings. Pamilyang Pilipino ang priority under PBBM housing push. Mas mababang interest at subsidies ang nagbukas ng pinto sa mas abot kayang pabahay mga kababayan. Sabi pa dito, from rent to own. Ito yung sinasabi po dyan. Sa direktiba ni PBBM, mas pinabilis ang approval at financing, mas maraming Pilipino ang may chance maging homeowner
mga kababayan, dahil nga po sa ginagawang yan ng Marcos administration, mga kababayan, na pagtutok nila na magkabahay yung mga kababayang Pilipino po natin. Sabi pa dito, basahin pa natin. 423K, reason to hope housing momentum is real. Patuloy ang pagpaparami ng housing project para mas mapabilis ang delivery ng units, PBBM housing directives at work, mga kababayan. At yan po ay napapakinabangan na ng iba natin mga kababayang Pilipino. Po natin, sabi pa dito, 423,000 strong. Bahay para sa bawat Pilipino, pinapabilis ang produksyon gamit ang modern precast, technology, quality at speed combine. Yan po yung ginagawa ng Marcos administration. Ano po, this is real progress, housing push in auction, mga action. Under PBBM directives, mas pinagaan ang proseso para mas maraming Pilipino ang maka-access ng housing loans. Loans, mga kababayan, yung bahay na inuutang sa murang halaga at hindi pahirapan yung pagpapa-approve, mga kababayan. So ngayon, bukod pa po dyan, kung makikita nyo naman, 423K, yung homes more coming, mga kababayan. Tuloy ang aksyon, hindi titigil ang expansion ng house plans para marami pa ang mabigyan ng tahanan. Tapos sasabihin lang ni Sara Duterte na marami daw po mga kababayan Pilipino natin ang walang bahay. Gaya nga po ng sabi ko, nakadepende na lang yan sa tao kung gaano ka kasipag. Ano po, kung marunong ka talagang humawak ng pera o marunong ka magpundar, mga kababayan, talaga magkakabahay ka. Ano po, hindi naman kasi basta-basta hinihingi lang yan. Ano po, kailangan mo din gumawa ng paraan para magkabahay ka. Mga kababayan, hindi naman kasi parang huwan lang na hihiga ka lang sa puno ng bayabas at may bayabas ka na sa bibig. Ano po, kung saan ang pupunta sa'yo, shoot sa bibig mo, yung bayabas. May kasabihan nga tayo, mga kababayan, na mas magandang turuan mo mangisda yung isang tao kaysa suhulan mo o abutan mo o subuan mo ng isda, mga kababayan. Ano po, so ganun yung gusto kong ipahiwatig sa inyo na kung ikaw ay masipag, masinop, at may dedikasyon sa sarili at may pangarap ka, mangyayari yan. Ano po, magkakabahay ka, makakapundar ka, at magiging maayos yung pamumuhay mo at higit sa lahat, hindi ka magugutom. Ano po, so anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po, dito po sa mga topic na ito na tinalakay po natin, ano po ang komento ninyo, mga kababayan? Hingil po dito sa pag-a-announce ni Sara Duterte na tatakbong presidente, gumamit pa ng salita ng Diyos, pero ang ending, paninira lang pala, mga kababayan. Ano po, so comment below na lamang po kung ano pong komento at opinion po ninyo. Hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin.